18 po, Biblia. 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him the glory, both now and forever. Amen. Tayo po ay mananangin. Dakilang Diyos naming Panginoon, salamat muli sa gabing ito, yung pinagkaroon sa amin. Kami po ay magmalakasan. Salamat po namin dakilang Ama, sa kabila ng maraming mga kahirapan na aming dinaranas, ay patuloy nyo kaming ginagabayan, patuloy nyo kaming iniingatan. Salamat Panginoon sapagkat ikaw po ang aming dakilang pag-asa. Yes. Pagpalaan nyo gabing ito, buksan nyo aming puso, ang aming kaisipan, upang unawaan po namin ang mga salita mo na siyang may pangaral ngayong gabi. Salamat po dakilang Ama, sa pagkakataon na iyong pinagkaloob, sa pangalan ng aming Panginoon. Amen at Amen. 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory, both now and forever. Amen. Ngayong gabi mga kapatid ay pag-uusapan po natin yung characteristic of immature believers. Characteristic of immature believers. Dito po sa 2 Peter chapter 3 verse 18, binabanggit ni Apostol Pablo sa mga dispersed Christian during his time, sa panahon ni Pedro, sabi niya sa mga kapatiran, but grow in grace, na sila po ay magsilago sa pamamagitan ng biyaya, and in the knowledge, sa pagkakilala, in the knowledge of our Lord Jesus, Lord and Savior Jesus Christ. Sa pagkakilala sa ating Panginoon, ating Panginoon, at Kristo, sa kanya nawa ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. So ang ating goal ay to grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Pero ngayong gabi ay titignan po natin yung kabaligtaran po nito. Ano po? May mga characteristic o pag-uugali ng mga hindi malago na mananampalataya. At ano-ano ba yung mga pag-uugali na ito, yung mga characteristic na ito, mga kapatid, ng mga hindi lumalago na mananampalataya. So number one, they get easily deceived or they get easily offended. Sila po ay madaling ma-deceive o sila po ay madaling ma-offend. So ito po yung epekto ng hindi po lumalago sa pananampalataya. Sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 4, verse 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Upang tayo huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito at doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat na hangin ng aral sa pamamagitan ng daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa lalang ng kamalian. Kaya ang mga mananampalataya na hindi po established sa doktrina, hindi po established sa pag-aaral, ay madali lamang po madaya. Madali lamang po ma-offend.
sa mga maling aral. Kaya sabi ni Pablo ay hindi na po tayo maging mga bata pa. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya doon sa Corinto, sa first sa 1 Corinthians chapter 3, sabi niya, and I, brethren, verse 1, could not speak unto you as spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. At ako mga kapatid, hindi makapagsasalita sa inyo na tulad sa mga nasa spirito, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it. Ye were not able to bear it, neither yet now are ye able, for ye are yet carnal, whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? Sapagkat kayo'y mga sa laman pa, sapagkat samantalang sa inyong may mga paninibugo at mga pagtatalo-talo, hindi ba kayo'y mga salaman at kayo nagsilakad ayon sa kaugalian ng tao? Ang Corinthian Church ay isa sa mga halimbawa ng mga madaling madaya na po. Bagaman matagal na po silang Kristiyano, sinasabing Kristiyano, matagal na silang mananampalataya, pero yung kanilang pag-uugali ay parang mga bata. Kaya sabi ni Pablo sa kanila, I have fed you with milk and not with meat, for hitherto you were not able to bear it. So, hindi po ito literal na gatas, kundi ang sinasabi niyang gatas po rito ay yung gatas ng salita ng Diyos at hindi po yung karne ng salita ng Diyos. Sapagkat ang mga ito ay madali po silang matisod. Yung kanilang mga karnalidad, yung kanilang pag-uugali ay sila po ay nabubuhay sa laman. Sabi niya, samantalang sa inyo ay may mga paninibugo, may mga pagtalo-talo, hindi ba kayo'y mga salaman at kayo nagsisilakad ayon sa kaugalian ng tao. Kaya ang mga characteristic o kaugalian ng mga immature believers ay they get easily offended. Sana hindi po tayo ganito, matagal na sa simbahan, pag hindi lang nakamayan, napansin ng pastor ay na-offend agad. Sa susunod, hindi na po mag-a-attend. So number 2, they get easily distracted. Second characteristic of immature believers, they get easily distracted. Madali lang po sila ma-distract. Luke chapter 10, verse 38 to 42. Luke chapter 10, verse 38 to 42. Sa ating mga Biblia. Now it came to pass as they went that they entered into a certain village. Si Jesus po yan, and a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost not thou care that my sister hath left me to serve alone? Bid her, therefore, that she help me. Si Martha ay naligalig sa maraming paglilingkod. At siya'y lumapit sa kanya sa Panginoong Kristo, sinasabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo sa kanya na ako'y tulungan niya. Verse 41, and Jesus answered and said unto her,
Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Martha, Martha, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Minsan ganito po yung buhay po natin. Instead na tayo po ay sumamba sa Panginoon para sa ating ikalalago, tayo po ay dapat mag-aral para sa ating ikalalakas, tayo po ay dapat mag-attend ng sa bahay-sambahan para sa ating ikatitibay, but sometimes we are get easily distracted. Tayo po ay madaling ma-distract. Sinasabi ng Diablo minsan, huwag ka na pupunta ng simbahan dahil marami kang lalabhan, wala kang pambayad sa Bombay, malakas ang benta ngayong linggo, may darating kang bisita, dapat kang mag-ready. Sometimes, mga batid, we are easily distracted like Martha. Tinawag po itong Martha syndrome. Ano po? Sabi ni Martha ng Panginoon kay Martha, thou art careful in verse 31 and troubled about many things. Nawa po, hindi po tayo mabagabag o maliligalig sa mga maraming bagay. Verse 42, but one thing is needful. Ano pa yung bagay na kinakailangan? And Mary has chosen that good part which shall not be taken away from her. Pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Minsan, mga kapatid, we are easily distracted from the gain of this world. 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 10. 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 10. Verse 6, but godliness with contentment is great gain. Katapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa panglibutan, at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. And having food and raiment, let us be therewith content. But they that will be rich fall into temptation, and snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Ito po yung isa sa mga distraction po natin. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrow. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga talumpanya. So, they are easily distracted from the riches of this world, from the gain of this world. Kaya minsan, mga kapatid, ang mga mananampalataya ay they got easily distracted dahil po napabayaan yung kanilang paglilingkod. And this is one of the characteristics of immature believers. Kaya hindi puro trabaho lang, mga kapatid, yung buhay po natin. Hindi lamang po tayo nakafocus sa maraming trabaho, kundi naman sumamba naman po tayo at maglingkod naman po tayo sa Panginoon. Yung ating church attendance ay hindi po yan routine, mga kapatid. Yan po ay responsibility po natin to seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Characteristics of the immature believers. They just easily offended, deceived. Padali lang po silang
Madaya dahil kulang po sila ng aral. Kulang sa paglago. Pangalawa, they get easily distracted from the riches of this world and from the gain of this world. Number 3, they get easily discouraged. Makikita po natin yung lalim, ano po? Sila po muna ay nadaya. Pangalawa, na-distract. Nung sila ay na-distract, sila po ay na-discourage. Madali silang madismaya. Galatians 6:9. Galatians chapter 6, verse 9. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Huwag tayong mga pagod, sabi po ng Biblia, sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mangang isiwagot. Pero kadalasan sa buhay po natin, madali po tayong manghimagot. Madali po tayong madismaya, mga kapatid. Kaya minsan, sa buhay po natin, hindi po tayo lumalago dahil madali lang po tayo mag-give up. Kung titignan po natin yung Numbers chapter 13, verse 32, nung pumunta yung mga spy na pinadala ni Numbers chapter 13, verse 32. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is a land, mga pinadala ni Moses, eateth up the inhabitants thereof, and all the people that we saw it in it are men of great stature. Yung mga tao roon ay malalaki. Verse 33, and there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. So ibig sabihin po, ang nakita po nila ay yung malaking problema na magiging sagabal sa kanila sa pangako ng Panginoon. Inakalimutan nila na mayroon silang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Kaya kung tignan natin doon sa verse 32, and they brought up an evil report of the land which they had searched. Sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupain kanilang tiniktikan sa mga anak ni Israel, na sinasabi ang lupain na aming pinaroon upang titikan ay isang lupain na kinakain ang mga tumatahan doon. At ang lahat ng bayan na aming nakita roon ay mga taong malalaki. At doon namin nakita ang mga Nephilim, mga anak ni Anak, at mula sa Nephilim, at kami aming sariling panig ay nagkahil parang mga bala. At ngayon din kami sa kanilang panig. Kaya minsan, mga kapatid, sa buhay po natin, ang tingin po natin ay laging talunan. Sabi nila, we are just like grasshoppers. Ang mga mananampalataya, mga kapatid, ay hindi po talunan sa paglilingkod. Hindi tayo dapat madaling madismaya. Hindi po tayo dapat madaling matakot. Hindi po tayo dapat madaling bumigay sa mga problema, mga kapatid. Dapat i-overcome po natin sa buhay po natin yung immaturity
natin bilang mananampalataya. Lumago ka naman. Tumibay ka naman sa pananampalataya. Maging magpakalakas ka naman. Tumulog ka sa gawain. Mga kapatid, don't get easily discouraged. Kaya sabi ni Pablo sa mga Galasya, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap. Tayo ay magsisipag-ani kung tayo ay hindi manganghihimagot. May mga pagkakataon minsan yung mga ginagawa natin ay parang walang resulta. Tandaan po natin, it may be yung panahon na tayo po ay gumagawa, maaaring yan po ay planting season, hindi po yan harvest season. Kaya ang sinasabi lang po sa atin sa pagdating sa gawain ng Panginoon, tanim lang tayo ng tanim. Mag-evangelize lang po tayo ng mag-evangelize. Mag-disciple lamang po ng tayo mag-disciple. Diyos na po ang bahala po. Kaya Diyos po ang magpalago, mga kapatid, pagdating sa gawain. Kaya kung titingnan po natin yung 1 Corinthians chapter 3, yung binasa natin kanina, yung mga mananampalataya po rito, makikita natin yung kanilang mga hinahing, yung kanilang division. 1 Corinthians chapter 3, verse 4. For while one said, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are ye not carnal? Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom ye believe, even as the Lord gave to every man? Sabi ni sa verse 6, I have planted, Apollos, water, but God gave the increase. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpapalago. Kaya huwag ho tayong madaling madismaya. Pangapat, na karakteristik ng isang immature na mananampalataya. Pangapat, they get easily dismayed. Madali pong madismaya. Joshua chapter 1 verse 9. Sabi po ng Bible, Joshua chapter 1 verse 9, have not I commanded thee, be strong and have a good courage, be not afraid, neither be thou dismayed. They are easily dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Ang instruction ng Panginoon kay Joshua, hindi baga kita inutusan, ikaw ay magpapakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot. Ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. Kaya yung mga immature believers, they get easily dismayed. Pero yung mga matatapang na mananampalataya, they are strong and of a good courage. They are not easily dismayed. Sapagkat alam nila ang Panginoon ay, sabi ng Biblia, ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaparoon. At isa pang halimbawa sa 1 Samuel chapter 17 verse 11, nung kinalaban ni David si Goliath, nung naghahamon yung Philistine na si Goliath, alam niyo po, sabi po ng Biblia sa verse 17, when Saul and all Israel heard those words of the Philistine, in verse 11, they were dismayed and greatly afraid. At nang marinig ni Saul at ang lahat ng Israel ang mga salitang iyon ng Filisteo, sila'y nang lupaypay at natakot na maingat. Sana po sa buhay po natin, huwag po tayong madaling manglupaypay at huwag po tayong madaling matakot.
Characteristic of immature believers. Number one, they get easily deceived. Sila po ay madaling pataya. Number two, they get easily distracted. Second characteristic. Number three characteristic, they get easily discouraged. Madali lang madismaya. And number four, they get easily dismayed. Number five, they get easily disappear. Yan po yung panlima. Kaya dahil po sila po ay madaling madismaya, makita po natin sa loob ng bahay-tambahan, mga kapatid, marami na po ang na-rapture. Marami na po ang nag-disappear. Pero may sinasabi po ang Bible sa 1 John chapter 2, verse 19, patungkol sa kanilang pag-uugali. Ito na po tayo magtapos. 1 John chapter 2, verse 19. They went out from us, but they were not of us, for if they had been of us, they would no doubt have continued with us, but they went out that they might be made manifest that they were not all of us. Sila ay nangagsilabas sa atin, ngunit sila hindi sa atin, sapagkat kung sila ay sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin, ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. So marahil mga kapatid, yung iba na nag-disappear, hindi talaga kasama sa loob ng iglesia. Marahil po, mga kapatid, yung kanilang pag-disappear, maaaring ito po ay signs or characteristic ng pagiging mature or signs na sila po ay hindi po ligtas. Kaya ngayong gabi, these are the 7 characteristics of immature believers. They get easily deceived. They get easily discouraged, number 2. Number 3, they get easily discouraged. Number 4, they get easily dismayed. And number 5, they get easily disappear. Magandang gabi po at nawa pinagpala po tayo ng Panginoon sa maikling mensahe na pinagkaloob sa atin. Leromel?